1. Compensation of local officials and employees. So, ang Republic Act number 6781 is mas kilala rin bilang Compensation and Position Classification Act of 1989 o mas sikat bilang Salary Standardization Law or SSL ay isang batas ng Pilipinas na nagtatag ng isang rebisadong sistema ng compensation or classification ng mga posisyon para sa lahat ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno. So, kasama dito ang mga nasa local government units or LGUs. So, ang batas na ito ay nagbibigay ng pantay-pantay na bayad para sa pantay-pantay na trabaho or equal pay for substantially equal work or gawing batayan ang mga pagkakaiba sa bayad sa mga tunay na pagkakaiba ng mga tungkulin, responsibilidad at kwalifikasyon ng mga kinakailangan para sa isang posisyon. Sakop ng mga batas ang lahat ng mga posisyon, hinirang man o inihalal, no? Full-time man or part-time is ang lahat ng mga ahensya ng mga gobyerno kabilang dito ang mga lalawigan, lungsod, munisipal at barangay. So sa salary grade or SG is nag-iisang schedule ng sahod or salary schedule na may 33 na antas or salary grade 1 hanggang 33. So ang bawat posisyon ay inuri at itinalaga sa isang particular ng salary grade batay sa mga salik tulad ng edukasyon, karanasan, likas na gawain at responsibilidad. So Department of Budget and Management or DBM. So ang sahod ng mga empleyado ng LGU ay hindi lamang nakadepende sa salary grade kundi pati na rin sa klase at kakayahang financial ng bawat LGU. So halimbawa nito is ang first class province versus sixth class municipality. So, ang Department of Budget Management or DBM ay nagtatakda at ng pinakamataas na porsyento ng sahod na maaaring ibigay ng isang LGU base sa itinakdang salary schedule ng batas. So, sa standardization is tinitiyak ng mga batas ang sahod na pampublikong sektor ay makatarungan at makatuwiran. At sa pangkalahatan ay may hambing ang sahod sa mga pribadong sektor para sa pagkatulad na trabaho. So sa ang mga benepisyo na ito ay ang sistema ng kompensasyon ay binubuo ng pangunahing sahod tulad ng basic pay, fringe, benefits, incentive at iba pang non-financial na reward. Ng sahod ng mga inihalal na official. So, ang pagtaas ng kompensasyon para sa mga inihalal na mga official ay magiging effect lamang ito matapos ang pagtatapos ng termino nila ng kasalukuyang nanunungkulan sa oras ng pag-amyenda ng sahod upang matiyak ito sa pananagutan. So, nilinaw sa RA 6758 ang mga pasahod sa gobyerno is kabilang dito ang mga lokal na pamahalaan upang maging mas organized, patas at makabatay sa halaga ng mga trabaho at kakayahan ng ahensya o LGU. 82 Resignation of Elective Local Officials. So ang sulat dapat ay formal. So sino nga ba ang tumatanggap ng resignation letter? So, ang Pangulo ng Pilipinas. So, para sa mga gobernador, vice-gobernador at mga mayor at vice-mayor ng mga highly urbanized cities at independent component cities. Sa governor is para sa mga mayor at vice-mayor ng mga component city at municipal. So, ang council naman is para sa mga miyembro ng Sangguniang Bayan, Lungsod or Panlalawigan. Resignation letter dapat ay maaksyonan sa loob ng 15 araw. So, ang pagbibitiw ay titunuring na automatikong tanggap kung ang autoridad na nabanggit ay hindi umaksyon ito, tumanggap man siya or tumanggi sa loob ng 15 araw ng trabaho mula nang matanggap ito.
Revocable resignation ng miyembro ng sanggunian, no? Para sa mga miyembro ng sanggunian, hindi kabilang dito ang punong barangay. Ang isang irrevocable o hindi mababawing pagbibitiw ay itinuring na tanggap agad kapag iniharap ito sa isang bukas na sesyon ng sanggunian at naitala nila sa kanilang opisyal na record. Kopya ng isang resignation letter dapat ay aksyon at ginawa ito at kailangan ipialam sa Department of the Interior and Local Government or DILG. So, ang paglikha ng permanent bakante sa isang posisyon, ang bakanting posisyon ay pupunan ng pamamagitan ng automatic succession o pamamagitan ng appointment. Depende ito sa posisyon at sitwasyon alinsunod sa local government code. Procedure. So, isang formal na proseso para lutasin ang mga hinaing o reklamo sa isang lugar ng trabaho. Ito ay isang sistema kung saan mga empleyado ay maring magpahayag ng kanilang mga problema o reklamo sa pamamagitan ng isang seri ng mga hakbang nito. So, paglutas ng mga problema. So, ang pangunahing layunin nito is upang malutas ang mga hindi pagkakasundo o reklamo sa isang maayos at mabisang paraan. So, tumutulong ito sa pagpapanatili ng magandang relasyon sa pagitan ng mga empleyado or employer sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkakataon sa mga empleyado na ipinahayag ang kanilang saloobin at mga hinaing. Mga legal na problema, no? So, sa pamamagitan ng paglutas ng mga isyong ito sa loob ng kumpanya is maiiwasan ang mga posibleng legal na problema or demanda. Ito ay ang pagharap sa immediate supervisor. So, ang empleyado ay dapat munang subukan na lutasin ang problema sa kanyang immediate supervisor. Next is ang pagsampa ng formal na reklamo, no? Kung hindi malutas ang issue na unang hakbang ng empleyado ay maaaring magsampa ng formal na reklamo sa pamamagitan ng pagsulat. Next is pagdinig at investigasyon. So, ang reklamo ay pag-aaralan at imbestigahan nila ng isang komite o departamento ng Human Resources. Next is ang paglutas. So, matapos ang investigasyon ay magbibigay sila ng desisyon o solusyon sa mga reklamo. Next is kung hindi sumang-ayon ang empleyado sa desisyon is maaaring mag-apela sa mas mataas na antas ng management. Administrative discipline. So, dito is ang administrative discipline is isang proseso kung saan ang isang empleyado ng gobyerno ay pinaparusahan dahil sa paglabag ng mga patakaran o regulasyon ng kanilang ahensya. Yung tatlo dito, no? So, ang una is ang pananagutan, no? Dito is tinitiyak ng mga empleyado na managot sa kanilang mga aksyon at desisyon. So, ang pangalawa is ang kaayusan. So, pinapanatili nito ang kaayusan at disiplinado sa loob ng kanilang ahensya. So, pagpapabuti, no, naglalayon itong itama ang kanilang pagkakamali at pagbutihin ang pagganap ng mga empleyado. Kadahilanan kung bakit maaring masuspende o matanggal sa trabaho ang isang empleyado ng gobyerno dahil may misconduct. So, ito yung tumutukoy sa anumang pag-uugali na hindi naayon sa inasang pamantayan ng pag-uugali para sa isang empleyado ng gobyerno. So, ng administrative discipline, isang pagsasampa ng reklamo. So, ang isang reklamo ay maaaring isang palaban sa isang empleyadong isang kapwa empleyado, isang miyembro ng publiko o ng mismong ahensya. Investigasyon. So, ang ahensya ay magsasagawa ng isang investigasyon upang matukoy kung mayroong sapat na katibayan upang suportahan ng reklamo. So, ang isa sa pangdinig. Kung may sapat na katibayan ng isang empleyado ay bibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag at magpakita ng ebidensya sa isang pagdinig. Pasya. So, matapos ang pagdinig, ang ahensya ay maglalabas ng isang pasya kung ang empleyado ay nagkasala o hindi. So, ang empleyado ay maaaring mag-apela ng pasya sa isang mas mataas na autoridad. 5. Preventive suspension of appointed local officials and employees.
So, ang preventive suspension ng mga appointed local officials at empleyado ay isang pansamantalang pagtanggal sa tungkulin habang isinasagawa ang investigasyon sa isang kaso. So, protektahan ang integridad ng investigasyon. So, ang preventive suspension ay hindi isang parusa kundi isang hakbang upang maiwasan o maimpluwensyahan ng opisyal o empleyado ang mga testigo ang integridad ng mga dokumento at ebidensya habang isinasagawa ang investigasyon. So, Local Government Code of 1991 ayon sa Section 33A, Republic Act No. 7160 o ang Local Government Code of 1991 maaari magpataw ng preventive suspension. So, Administrative Order No. 23, 1992 is ito'y naglalaman din ng mga alintuntunin patungkol sa preventive suspension. So, ang mga dahilan para sa preventive suspension is ang malfeasance, misfeasance o neglect of duty. Ang mga ito ay mga kadahilanan kung bakit maaaring masuspende ang isang opisyal mula sa kanyang posisyon. Grave abuse of authority of oppression. So, ito rin ay maaaring maging basihan para sa preventive suspension. So, dishonesty, oppression, misconduct in office, gross negligence, o dereliction of duty. So, ito ay ilan din sa mga grounds para sa pagpataw ng disciplinary action. Section 86, Administrative Investigation. Sa loob ng anumang lokal na pamahalaan, pwedeng magsagawa ng administrative investigation ang isang tao o komiting pinapahintulutan ng local chief executive, halimbawa ng mayor or governor. Sila ang magsisiyasat at magsasagawa ng pagdinig sa mga kasong isinampa laban sa mga itinalagang opisyal o empleyado ng LGU. Pagkatapos ng pagdinig, kailangan nilang magsumite ng kanilang findings at recommendations sa local chief executive sa loob ng 15 days. Pag matapos ang pagdinig, ang kaso naman ay dapat madesisyonan sa loob ng 90 days mula ng opisyal na maabisuhan ang taong inakusahan. Ibig sabihin, may malinaw na time frame para masigurado na mabilis, patas at maayos ang proseso ng investigasyon. Section 87, Disciplinary Jurisdiction. Ibig sabihin nito, ang local chief executive tulad ng mayor or governor ay may kapangyarihang magparusa sa mga empleyado o opisyal na nasa ilalim ng kanyang pamamahala kung sila ay nakagawa ng paglabag. Ang maaaring parusa sa kanila ay pag-aalis sa serbisyo, pagbaba ng rangko at suspension na hindi lalampas sa 1 taon at walang sweldo. Multa naman na hindi lalampas sa 6 na buwan na sweldo. Tungkol sa pag-apela, halimbawa, nahuli ang isang empleyado sa munisipyo na paulit-ulit na hindi pumapasok nang walang valid na reason. Isinasagawa ng mayor ang tamang investigasyon at napatunayang totoo ang paglabag. Kung pinatawan siya ng 20 days na suspension, final na ang desisyon ng mayor at hindi na ito pwedeng i-apela. Pero kung 60 days na suspension ang parusa, mas mabigat ito sa 30 days, kaya pwedeng niyang i-apela sa Civil Service Commission na kailangang magdesisyon sa loob ng 30 days. Section 88, Execution Pending Appeal. Ibig sabihin ng execution pending appeal ay ipatutupad pa rin agad ang desisyon ng kanyang suspension or removal. Kung siya ay mapawalang sala sa apela, ibabalik siya sa kanyang posisyon at makukuha niya ang lahat ng benepisyo at karapatan mula noong natanggal o nasuspindi siya. Halimbawa, sinuspindi ako ng 6 na buwan dahil sa administrative offense. Umapila ako sa mas mataas na opisina, pero kahit may apila, kailangan ko pa ring masuspend agad. Pagkatapos ng ilang buwan, lumabas ang resulta ng apila at napatunayang wala akong kasalanan dahil dito, ibinalik ako sa trabaho at binayaran ang lahat ng sweldo at benepisyong hindi ko natanggap habang ako'y nakasuspend.
Section 89, Prohibited Business and Pecuniary Interests. Ang Section 89 ay nagtatakda ng mga gawain pinagbabawal para sa mga lokal na opisyal at empleyado upang maiwasan ang conflict of interest at pag-abuso sa kanilang posisyon. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng gumawa ng anumang negosyo o transaksyon na maaaring magbigay sa kanila ng personal na kapakinabangan gamit ang pondo o ari-arian ng lokal na pamahalaan. Number 1 ay pinagbabawal ang makipagnegosyo sa LGU kung saan sila nagtatrabaho, lalo na kung may pera o ari-arian ng gobyerno na mapupunta sa kanila. Number 2, bawal siyang magmay-ari o maging interesado sa cockpit o ibang sugal na lisensyado ng LGU. Number 3, bawal silang bumili ng ari-arian na foreclosed o nakuha ng LGU dahil sa hindi pagbayad ng buwis o legal na proseso. Number 4, bawal nilang gamitin ng ari-arian o personal na gobyerno para sa sariling interes maliban kung nagtatrabaho sila para sa kapakanan ng gobyerno. Number 5, bawal nang gamitin or angkinin ng public property para sa pribadong gamit. Sa madaling sabi, bawal nilang gamitin ang kanilang posisyon para kumita or makakuha ng benepisyo na magagamit ang resources ng LGU para sa personal ng pakinabang. Ang Section 89B naman ay nagsasaad ng lahat ng bawal na gawain para sa mga pamansang opisyal tulad ng ipinaloob sa Republic Act No. 6713 o Code of Conduct and Ethical Standard for Public Official and Employees ay parehong ipinatutupad sa mga lokal na opisyal at empleyado. Ibig sabihin, ang mga patakarang tungkol sa integridad or interes na pinansyal at tamang pag-uugali na umiiras sa pambansang antas ay sumasaklaw din sa loob ng pamahalaan, kaya't hindi pwede ang mga opisyal ng LGU na lumabag sa mga prinsipyo ng honesty, accountability at transparency na itinakda ng batas. Sa madaling salita, ang lokal na opisyal ay dapat maging kasing tapat at responsable tulad ng isang pambansang opisyal. Section 90, Practice of Profession. Hindi sila pinapayagang mag-practice ng kanilang profession o magkaroon ng ibang trabaho habang nasa tungkulin bilang lokal na pinuno. Maaari silang mag-practice ng kanilang posisyon o magkaroon ng trabaho or magturo sa paaralan maliban sa oras ng session. Limitasyon para sa mga abogado. Number 1, hindi maaaring maging abogado sa kasong sibil laban sa lokal na pamahalaan o anumang ahensya ng gobyerno. Number 2, hindi rin maaaring maging abogado sa kasong kriminal laban sa opisyal o empleyado ng gobyerno may kinalaman sa kanilang tungkulin. Number 3 naman, hindi maaaring kumuha ng bayad para sa paglingkod sa mga administratibong kaso ng lokal na pamahalaan. Number 4, hindi maaaring gamitin ang ari-arian o empleyado ng gobyerno maliban kung ipinagtanggol nila ang interes ng pamahalaan. Maaaring mag-practice kahit nasa opisyal na oras kung may emergency basta hindi kumikita mula rito. Layunin ng Section 90 na maiwasan ang pagsasabay ng trabaho sa pamahalaan at pribadong propesyon upang masigurado na ang mga opisyal at miyembro ng sanggunian ay tutok sa kanilang tungkulin at hindi magkakaroon ng conflict of interest.